Marami pong salamat, O Diyos, sa umagang ito, Lord, at minsan pa kami nagkasama-sama, nagkaisa, Panginoon, upang makinig sa iyong makapangyarihang salita. Dalangin ko po, Lord, na tunay nga maghari sa amin ang pag-ibig, Panginoon, na tunay nga binahagi mo sa amin at ibahagi rin namin sa iba. Dalangin ko po ang karunungan mula sa iyo, O Diyos, mula sa iyong banal na Espiritu, na siya magpapaliwanag sa amin ng lahat ng bagay na aming maririnig. Salamat po na marami at bigyan mo kami ng kapangyarihan at kakayahan na malaman ang kalooban mo at maisagawa ito sa aming buhay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Marami po salamat, pinagkakatiwala namin ang bawat isa. Wala ng kapangyarihan ng demonyo, wala ng kapangyarihan ng kasalanan, wala ng kapangyarihan ang bisyo, ang masamang bisyo sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa katotohanan ito. Glory to God. Na tunay nga tayo po'y nagising pa at tayo'y nagising dahil sa biyaya ng Diyos at muli tayo magpapahinga sa biyaya ng Panginoon at lalo na sa hinaharap na kung saan ang tunay na kapahingahan ay makakamtan natin hindi sa malayo kundi sa piling ng Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Sa umagang ito ay ating pag-aaralan ang ikalawang bahagi ng Romans chapter 12, no? Na pinamagatan natin na authentic love, genuine, yung pag-ibig na totoo. Good morning po sa bawat isa and happy anniversary. Napakasarap pong panoorin ng ating mga lumang video, no? Nakikita doon ang ating pagkakaisa, pagtutulungan, ang kagalakan sa paglilingkod. At dalangin natin na pagbalik ng pagkatapos ng pandemyang ito, ay tuloy-tuloy tayong maglilingkod. Huwag nating hayaan na masayang ang buhay na iniligtas ng Diyos ang ating pamilya na minahal ng ating Panginoon. So hallelujah, sa oras na ito po ay ikalawang bahagi, no, ng introduction ng Panginoon patungkol sa isang community, no, isang pangkat ng mga anak ng Diyos, no. So hindi po ito pinag-uusapan dito ang religion. We are talking about the fellowship, the community, the family of God's people, no, na nagkaisa sila dahil sa pananalig sa isang layunin. Naglilingkod sila sa iisang Diyos, sa iisang Panginoon. No? Here, ang tinanggap natin ay ang Panginoon at ang ating pinagmamalaki ay ang relasyon na binigay ng Diyos sa atin. Kung babalikan natin ang Romans chapter 12, so tumutukoy ito sa dalawang karakteristik ng tinatawag nating remnant, mga pinili ng Panginoon. Unang-una, pinakita doon nung nakaraan yung patungkol sa spiritual worship, no? That spiritual worship means offering our lives daily, a living sacrifice, holy and acceptable, no? So yun ang katotohanan. And another thing, spiritual worship means transformation sa mga anak ng Diyos. At ang ikatlo is spiritual worship is using our spiritual gift for the good of the church, for the good of all. Hindi para sa sarili mong ganansya. Okay? So, praise God. So, ang ating pag-uusapan ngayon, yung tinatawag nating authentic love. No? So, ito, ano ba yung authentic love? Unang-una, sabi nga dito, authentic love means unconditional love toward our Christian community, no? So unconditional love, ang ating pag-ibig sa isa't isa ay hindi ayon sa generosity, ayon sa mga tinatanggap nating benepisyo, but we love one another because God loves us unconditionally. So tingnan natin, napakadali lang pag-aralan ang mga salitang ito, direct to the point, self-explanatory. Pinapaalalahanan lang tayo na sundin natin ang mga prinsipyong ito
hindi ang nasa mundo. Gets nyo? So sabi nga, magbago na kayo. Romans chapter 12 verse 2, magbago na kayo ng inyong mga isip. Huwag na kayo umayon sa mundong ito. Okay, so ano ibig sabihin nito? So number 1. Hallelujah. Romans 12:9. Maging tunay ang inyong pag-ibig. So kaya nga pinamagatan nating authentic love. Meron bang pag-ibig na totoo? Meron bang pag-ibig na hindi totoo? May fake na pag-ibig ba? O meron tinatawag nating fake na merong pag-ibig na walang forever? The only love that have the characteristic of forever is the agape love. Mga kapatid, no? Agape love. Marami po kasing klase ng pag-ibig. Pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa pamilya, sa magulang, pag-ibig sa iniirog, boyfriend or girlfriend, which is eros, no? At yung pag-ibig sa kaibigan, no? So those things, no? Nakakalungkot na sa mundong ito, ang pag-ibig ay kinikilala sa pamamagitan lamang ng physical na pagtatalik. Para sa kanila, ang pagtatalik ay pagpapakita ng pag-ibig. Supposed to be, hindi ganun yun. Hindi yun ang totoong pag-ibig. No? Para bang pag-ibig yon na mayroong kondisyon. Pag pinagbigyan ka, mahal mo. Pag hindi, wala na. No? At sabi nga natin, hindi yun unconditional. That is conditional. Kaya may mga relationship na hindi nagtatagal sapagkat umaasa sila sa isang bagay na hindi kayang ibigay ng kanilang partner. Okay? We have the love of Jesus. We have the love of God. That is more than enough para sa ating buhay. Yan ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi dito, katulad ng pag-ibig ng Diyos, maging tunay ang ating pag-ibig. Kalawa, kasuklaman natin ang masama, hindi ang masamang tao. Huwag po nating itutok ang ating pansin sa taong gumagawa. Ang dapat ma-expose at mabali, masira sa mundong ito ay yung kasamaan, masamang ugali, masamang gawain. Hallelujah. Yun ang sabi dito, maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin din ang tinatawag nating mabuti. Huwag lang tayong tumingin sa tao at alalahanin ang kanyang pagkakamali. Hindi ko maiintindihan sa eskwelahan, sa paaralan, kapag kapag kami ay may pagsusulit, ang tanging inire-record namin sa aming mga class record ay hindi yung mga mali, kundi yung mga tama. No, yung mga correct answers. Bakit ang nangyari sa mundong ito, sa halip na tingnan ang kabutihan ng tao, ang sinisilip ay ang kamalian. Okay? So mga kapatid, right now, let's change our mind. Katulad na sinabi ng Romans chapter 12, verse 2. Pakaibigin natin ang mabuti. Ibig sabihin, appreciate the good that a person can do to other person. At the same time, gumawa rin tayo ng kabutihan para sa iba. When we talk about mabuti, ang mabuti ay hindi yung binigyan ka, ibabalik mo naman yung sa kabutihan sa ibang pamamaraan. No? Kahit hindi ka bigyan, gumawa ka pa rin ng mabuti sa kapwa mo. Hallelujah. Next, Romans 12:10, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Palagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapalaga nila sa inyo. Totoo rin naman na kahit magkakapatid yan, hindi araw-araw magkasundo. Minsan ay nagkakasakitan, nagkapapang-abot. Pero sabi nga dito, sa ayaw at sa gusto mo sa bandang huli, pag-ibig pa rin ang dahilan ng kanilang pagsasama-sama. Kaya sabi nga natin na mag-ibigin natin ang isa't isa na katulad ng magkakapatid at isang paraan dito, palagahan natin sila. Okay? Iparamdam natin sila na sila ay merong halaga. No? Ibig sabihin na sila ay isang nilalang ng Diyos na
na merong personalidad. Tanggap natin siya bilang siya. Tanggap siya ng Panginoon bilang siya. No? Pero hindi sa kasamaan, kundi sa kabutihan. So, yan o ang sabi ng talatang ito. Romans 12:11, magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, huwag niyo pong paglingkuran ang tao. Paglingkuran niyo ang Diyos. Huwag mong ibaba ang pamantayan mo. Itaas mo ito sa pinakamataas na antas at ito'y sa Panginoon. Kaya kapag ikaw ay pumasok ng maaga at nakita ka ng mga kasama mo sa trabaho, hallelujah, pag tinanong tayo, bakit ang aga-aga mo? Simple lang ang sagot, sapagkat naglilingkod tayo hindi sa tao, kundi sa Diyos. So, kapag nakagawa naman tayo ng hindi maganda, pangalan din ng Panginoon ang mapupulaan. Sabihin, Kristiyano ko pa naman, ba't uma-absent ka? Kristiyano ka pa naman, ba't di mo ginagawa ang the best mo? Kapatid, kapag ginawa mo ang paglilingkod sa Diyos at hindi sa tao, sinasabi ko sa iyo, promotion will follow. Why? Because your standard is not the standard of any person, but the standard of God. Ang sabi ng banal na kasulatan, we are the head and never the tail. Ibig sabihin ng mga anak ng Diyos are born leaders. No? Sila yung tagapanguna at hindi tagasunod. So, hallelujah. Kapag ang Panginoon ang pinaglingkuran mo, hindi ka mahirapan sapagkat kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Kaya magpakasipag tayo. Buong puso, may pagmamahal. Ano man ang ginagawa nyo, gawin nyo ito na may pag-ibig. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. No? Ibig sabihin, ano man ang sitwasyon, gaano man kahirap, gaano man kalaki ang problema dumating, may pag-asa tayo na malalagpasan natin to, mapagwawagihan natin ang mga bagay na ito. Yan ang dapat nasa puso't isipan ng mga anak ng Diyos na tunay nga, huwag kayong susuko sapagkat ang Diyos hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian. Kung dumating naman ang mga suffering, ang mga kahirapan sa buhay natin, tiyagaan natin to. Katulad ng bagyo, nahintayin natin makalagpas. At pagkatapos ito, ay isang magandang araw na ang kasunod. Kasama rin sa bunga ng bagyo, nililinis niya ang kapaligiran upang muling maging mataba ang lupa, maging produktibo ang lahat. At para maging mabuti sa kalusugan ng tao. Praise God. Kung wala yung mga bagyo na yan, no? Tunay nga, sigurado patay na tayo sa lason na bunga ng mga usok ng pabrika at sasakyan. Pero dahil sa proseso ng Panginoon, sa mga bagyo na kinatatakutan ng marami, no? Sabi nga natin, ang mga bagyo, ito yung mga natural calamities na para ba sila sabi ng ibang mga tao na ito ang ganti ng ating mundo sa mga kasalanan ng tao sa kapaligiran. Which is true. Sabi nga, ang basurang tinapon nila kung saan-saan. Pagdating ng bagyo at baha, pumapasok uli sa bahay. Amen? Ganyan po ang nilikha ng Panginoon. Pero higit na mas mabuti ang lumikha sa lahat. Hallelujah. Hallelujah. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at laging manalangin. Ang pananalangin na hindi lamang po paghingi, ang pananalangin ay pagpapasakop. No? Sabi nga, binubuo ito ng pray. Ano yung pray? P-R-A-Y. Ang letter P, ibig sabihin, papuri, praise God. Simulan mo ang panalangin na may papuri at pasasalamat sa Diyos. R, repentance, ibig sabihin, magsisi tayo sa kasalanang ating nagawa, no? Hallelujah. At siyempre, itatawag nating A, asking, no? Yung paghingi natin. So, A, yung asking is only a part of prayer, no? Minsan, sa katindi ng ating katamaran, excuse me po sa salita, katamaran,
Talagang katamaran yon, no? Sabi nga natin, bakit ganun, Pastor? Pag ako'y mananalangin, nakakatulog ako. Isipin mo naman, magpe-pray ka, oras ng tulog. So, ganun po yun. So, talagang kung ayaw mo, kung di ka matutulog, ayaw mo matulog sa panalangin, huwag kang manalangin sa oras sa pagtulog. Piliin mo yung oras na aktibo ka, no? So, yun ang katotohanan doon. Praise God for that. At sabi nga natin, ang letter Y, ano yung P? Praise, papuri. Ano yung R? Repent, pagsisisi. Ano yung A? So, asking. Ano yung Y? Yun ang pinakamatindi. Yielding, pagpapasakop, no? Kung ano kalooban ng Diyos, kung sa paanong paraan niya ibibigay, tanggapin natin yon. Unawain natin yon, sapagkat kaisipan ng Diyos hindi katulad ng ating kaisipan. Kaya pag kayo'y mananalangin, alam nyo na ang ibig sabihin nito, ang pagtitiwala at pagpapasakop sa Diyos na makapangyarihan. Amen? Hallelujah. 12:13, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Kung meron kayo na balitaan ng mga kapatid na nangangailangan ng tulong, katulad ng ginagawa ng iba sa atin, gawin natin, no? Minsan tinanong, ano ba ang tunay na sikreto ng kasiyahan, kagalakan? Ang tunay na kagalakan ay yung ikaw ay makatulong o makagawa ng mabuti sa iba na nagbunga ng kagalakan sa kanila. Yun ang tunay na kagalakan. Kapag nakita mong sumaya, nagalak ang mga tao na binigyan mo ng tulong, then ang tunay na kagalakan ay nasa puso mo na. Ang kagalakan ay hindi yung tinanggap mo, yung isang bagay na gusto mo, kundi yung ikaw mismo ay naging instrumento para tulungan ang nangangailangan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, ibukas niyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Hindi ko makalimutan yan nung kami ay medyo nagkaligaw-ligaw sa Rizal, sa Marikina, sa paghahanap ng isang paliguan, isang ilog. At medyo dahil di namin alam ang mga shortcut, kami po ay humingi ng tulong sa isang tahanan doon. Nakisilong at humingi ng tubig. So anong ginawa ng mga taga Marikina na yon, no? Hallelujah. So ang ginawa nila, pinagtimpla kami ng mainit na tsokolate. Hindi Milo, ha? Tsokolate talaga. Tapos may merienda pa. Grabe, no? So, yun yung ginawa nila. Tapos, nung kami naglalakad, dadaanan kami na isa sa sasakyan at sabi niya, sumakay na kayo, saan ba kayo papunta? So, yun, yung pagtulong sa mga taga-ibang lugar. At minsan, hindi nyo alam na tinutulungan nyo ay mga lingkod na ng Diyos na nasa anyo ng tao. Kaya, lagi tayong bukas, no? Pero mag-ingat kayo, no? Kilalanin nyo, discern every spirit. Baka naman mamaya, ang papasukin nyo ay budol-budol o isang magnanakaw. I know the Holy Spirit will give you the warning kung kalooban ng Diyos na tulungan kung sino man yan. Hallelujah. Praise God. Susunod, idalangin nyo ang mga umuusig sa inyo. Wow. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Wow. Kasi ang mundong ito, puno na ng galit. Umapatay na nga eh. Ngayon, mga kapatid, hindi tayo pwedeng gumaya sa mga tao sa mundo. So, ano ibig sabihin nito? Kapag may taong umuusig sa iyo, pinag-iinitan ka, pinahihirapan ka, sinisiraan ka, o kung ano-anong mga bagay na hindi mo gusto. Kapatid, there's only one way to stop that. Pray for that person. Kahit itimanda ka. Kapatid, sasabihin ko sa iyo, kapag idinalangin mo ang taong ito sa Diyos, no? Na pagpalain at huwag sumpain, ang Diyos na nakakakita sa iyo at sa taong yon ang magdedesisyon. Kapag naging matigas ang taong ito, ang kanyang inaapi
ang kanyang inuusig ay ang anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay papanig sa mga anak niya ng katwiran. Amen po ba? Sino ang makatatakas sa Diyos? Wala. Kaya mga kapatid, sabi nga natin, huwag tayong maging katulad nila. Kung gusto natin maging kalugod-lugod sa Diyos, panalangin natin ang pagpapala sa sino man na umuusig sa atin. Huwag sumpain. Sabihin mo nga dyan sa comment section, huwag sumpain. Okay, huwag sumpain ang kaaway. Mahalin ang kaaway. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi isa na tayong bagong nilalang at ang ating kaisipan na hindi na kaisipan ng mundong ito, kundi ang mas mainam at mas nakabubuting kalooban ng Diyos. Hallelujah. Verse 15, makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis. Ibig sabihin, makiisa tayo sa tagumpay, sa kasiyahan, hindi yung inuman, ha? Hindi yung ano pa mang bagay na nakakasira sa katawan. No? Sabi nga natin, sinasabi ng iba, libangan lang ito. Pero bakit pagdating ng oras, ito ang ikamamatay mo? Kung ito ay makakabuti sa katawan mo, bakit nilalason nito ang inyong katawan? Ang sino man na pumatay sa katawang ito ay isang murderer. No? Kapag sinira mo ang katawan mo sa pamagitan ng alak, ng droga, masamang bisyo, ang tawag sa iyo, hindi adik. Ang tawag sa iyo, mamamatay tao. Ang sabi ng Biblia, huwag kang papatay. Kaya, mga kapatid, hallelujah, ang tunay na yung pakikiisa sa kasiyahan ay hindi sa bisyo, kundi yung magalak tayo pag sila'y nagtatagumpay at naitatama ang kanilang buhay. At sabi nga, kung sila'y nananangis sa kalungkutan, sa pagkawala ng mahal sa buhay, tayo po ay makiisa sa pananangis at pag-comfort sa kanila. Hallelujah. Huwag natin kakalimutan na ang kamatayan ay isang estado na kung saan lahat ay daraan. Walang lalabas sa mundong ito nang hindi dadaan sa kamatayan. Walang aakyat sa langit hanggat hindi namamatay ang katawang pisikal na ito. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Next. Magkaisa kayo. Loobin ng loobin. Huwag kayong magbataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag nyo ipalagay na kayo'y napakarunong. Magkaisa kayo, kilalanin nyo ang isa't isa, i-acknowledge nyo, no? Kilalanin nyo ang contribution, ang halaga ng bawat isang tao. Naniniwala ako kahit sa daliri. Bakit kaya nilikha ng Diyos ang ating mga daliri na hindi pantay-pantay? Merong maliit pero mataba. So praise God, yung mga matataba dyan, pumalakpak kayo sa Lord. Kung bakit kayo mataba, may dahilan ng Diyos. Hallelujah. At ikalawa, bakit may payat, may matangkad, no? So nakita natin na pag tinanggal mo yung inlalaki, yung matabang maliit, mahirapan ka na magbuhat ng balde, mabibigat na bagay, magbukas ng pinto, magbukas ng bote ng soft drinks, no? Ng mga garapon. Mahirapan ka na, mahirapan ka rin magsulat, mag-drawing, no? Doon may mga tao na kahit kulang ang daliri ay nakakagawa pa rin ng normal, but to the extent, apektado ka. Pag nawala yung maliit, yung hinliliit. So ganun din ang mangyayari. Hindi ko maintindihan na pag nabawasan ang daliri ninyo, nababawasan yung lakas. So, ganun din. Kaya sabi dito, magkaisa kayo, magtulungan kayo, sapagkat two heads are better than one. Kung dalawa kayo, mas malakas kayo sa isa. Kung tatlo kayo, mas malakas kayo sa isa. Kung lima kayo, mas malakas kayo sa isa. So, yun ang katotohanan. And then, huwag kayo magmataas, huwag mo ipagmalaki, no? Kaya siguro ginawa ni Lord, no? Na yung pagkakapwesto ng mga daliri natin, iba-iba. At wala silang pwede pagmalaki. Lahat ay mahalaga. Okay? Praise God. At sabi dito, huwag niyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Ibig sabihin, huwag niyong gawing number one na sarili niyo. Kung merong number one sa buhay natin, si Lord yun. Wala nang iba.
Huwag niyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin niyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Kahit masama ang ginawa sa inyo, kapatid, mabuti pa rin ang iganti mo. Kaya sa mga kapatid natin na minsan nadadala ng galit, na pagtataasan natin ng tinig ang mga tao sa paligid natin, mga kapatid, hallelujah. Kung alam nating mali ang ginawa natin, humingi tayo ng tawad sa Diyos. At humingi rin tayo ng tawad sa mga taong ito. Bakit po? Sasabihan natin sila, gawin nyo to, sundin nyo to. Pagkatapos pag tayo ang nagkamali, paano nila malalaman na totoo tayo sa sarili natin at sa kanila? Kung nakikita nila na may mali tayo, hindi naman natin inaamin. So ganoon din sila, hindi rin nila aaminin. Kung gusto nating mapasunod ang sino man, gawin natin ang tama sa lahat ng oras. Kung tayo nadala ng bugso ng damdamin, ayusin natin. Sapagkat sabi nga natin, ang bunga ng pagpapakumbaba, ang bunga ng paghingi ng tawad, ang bunga ng pagtanggap ng pagkakamali, ay isang indikasyon na tayo ay merong authentic love. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sikapin niyo mamuhay na marangal sa lahat ng panahon. Kung wala man tayong kayamanan, sana malinis ang ating pangalan. Kapag narinig ang pangalan natin, anong ginagawa mo? Ano ang sasabihin ng mga kapitbahay mo? Ikaw ba yung gumagawa ng mabuti o masama? Ikaw ba yung mayabang o yung mapagpakumbaba? So, tandaan niyo po, sa lahat ng oras, maging marangal tayo. 1 Peter chapter 3 verse 9, huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag niyong alipustain ang umaalipusta sa inyo. Maari kayong magalit, magtaas ng boses, pero huwag kayong mang-aalipusta. No? Sa halip, ipanalangin yung sila'y pagpalain, yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng ating Diyos. You know better than these people, and you must act better than these people. At hindi mo ba alam, pag pinakita mo ang tama, susundan ito ng mga tao. Hallelujah. Next, Romans 12:18, hanggat maaari, makisama kayo mabuti sa lahat ng tao. Yes. Huwag mo isipin, guro ka, tapos hindi ka makikisama sa janitor. Huwag mo isipin, ganito, no? So, mataas kang tao, no. Matuto ka. Sapagkat kung wala ang mga taong ito na nasa paligid, hindi magiging normal ang buhay natin. No? Kung walang mga driver, paano haandar ang jeep? Kung walang mga guro, paano tayo matututo? Kung wala ang mga magsasaka, paano tayo kakain? Lahat ng yan ay may halaga at marapat lamang tumanggap ng respeto. Kaya nga, dapat gawan sila ng mabuti, hindi aalipustain. Okay? Sa lahat ng klase ng tao. Praise the Lord. Hallelujah. Next. Sabi dito, Matthew 5:23, kaya kung naghahandog kayo sa Diyos at maalala mo na may sama na loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Okay? Ayusin muna natin. And then, verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo yon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin na paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kapatid, kapag ikaw ay pinagbantaan, huwag kang gumanti ng pagbabanta. Sapagkat alam mo, ang Diyos sa langit ay kakampi mo. Huwag kang matakot, ipanalangin mo ang taong yon sapagkat hindi siya makatatakas sa ating Amang Diyos. Kaya kapatid, hallelujah, pag dumating ang oras, no, sabi nga ng banal na kasulatan, mas mabuti na ang isang asong ulol kaysa isang leyong patay. Ibig sabihin, kahit leyon pa yan, wala nang buhay yan, kapatid. But a person, as long that you are alive, hanggat may buhay, may pag-asa,
At pag dumating ang paghuhusga ng Diyos, ang ipagtatanggol niya ay ang kanyang mga anak. At hindi mo maikukumpara ang paging ganti ng Diyos. Kung paanong siya ay mabuti at mapagmahal sa atin, nakakatakot ang pagiganti ng Diyos sa mga taong masama, lalo na sa umaapi sa atin. 20. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, ano gagawin mo? Kaaway to ha, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sabi nga nila, pag binatukan ng tinapay, no? Mali. Pag binatukan ng bato, batuhin mo ng tinapay. Huwag mo lang isama yung garapon. Ang isama mo palaman. Para sa halip na magalit pa yung tao, mahalin ka na niya dahil sa iyong pagbibigay. Okay? So, hindi joke yun, totoo yun. Painumin mo, sa gayon, mapapaya siya sa kanyang sarili. At in verse 21, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Kung sila ay gumagamit ng galit, pag-ibig sa atin. Kung sila ay nananakit, pag-ibig sa atin. Kung sila ay naninira sa atin, anong gagamitin mo? Pag-ibig ng Diyos. Kapag tayo ay siniraan, sinyismis sa buong lungsod, buong lalawigan ninyo, no, sa company ninyo, anong gagawin nyo? Sulat nyo nga, no, sa gagawa ng masama sa inyo, ano ang igaganti nyo? Igaganti ko ay ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sa mga naglilingkod na parang yung tao na pinaglilingkuran natin di marunong magpasalamat, pag-ibig pa rin. No? Sa mabuti at masamang ugali ng tao, iisa lang ang dapat nating pangganti sa kanila. Ang pag-ibig, hindi natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Darating ang araw, sabi nga ng Deuteronomy 32:35, darating ang araw ng aking paniningil at pagiganti. Kung hindi nagbunga ang inyong pag-ibig ng pagbabago sa mga taong ito, ang naghihintay naman sa kanila ay ang paniningil at paghihiganti ng Diyos. Ang sabi dito, hanggang sa sila'y humapay, mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kung susundin mo ang sinasabi ng Romans chapter 12, verse 9 to 21, hindi magiging masalimuot ang buhay mo, kundi ang buhay mo ay puno ng pag-ibig, kagalakan, pag-asa at biyaya galing sa Diyos. Purihin ng Panginoon, magandang umaga po sa bawat isa at hallelujah, minsan pa palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Magandang umaga at kayo po'y inaanyayahan na namin sa darating na linggo. No, we have our praise and worship in the morning. So ibalik ang kapurihan sa pamagitan ng isang pagsambang wagas sa Diyos. And then sa hapon po yung ating celebration. No, online po ito. Sa nais pumunta sa church para tumulong sa mga ipamamahagi sa ating mga kapitbahay sa lugar ng simbahan, kayo po ay welcome, no? Though limited lang po, meron tayong available slot na 20 people, no, na ayon sa pamantayan ng IATF, tayo po'y sumusunod sa batas, no, para sa kapakanan ng lahat. So kung nais mo tumulong sa Sunday para sa pamamahagi ng mga regalo sa mga kapitbahay natin doon, punta kayo. At kung nais mong sumamba sa Panginoon, kasama na yung mga kapatid, punta tayo doon. At sinasabi ko sa iyo, kung may 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, mga kapatid, ito totoo, si Kristo ay nasa ating kalagitnaan. God bless you.